Isa ka ba sa mga taong may malambot na puso pagdating sa mga hayop? Yung tipong kapag may nakita kang gutom na aso o pusa na gala sa daan, kusa kang naaawa at gusto mo itong pakainin. O marahil isa ka rin sa mga taong sobrang attached sa sariling alaga at tinuturing na parang bahagi na ng pamilya. Sa video na ito, ating aalamin ang sikolohiya ng mga taong mapagmahal sa hayop, at bakit may mga taong likas na mas mabait at may puso pagdating sa kanila. Sa psychology, ang mga taong mabait sa hayop ay kadalasang may mataas na empathy o kakayahang maramdaman ang paghihirap at emosyon ng iba. Kahit hindi makapagsalita ang hayop, naiisip nila kung ano ang maaaring nararamdaman nito, kung gutom ba, pagod, natatakot, o naghahanap lang ng pag-aaruga. Kaya may mga tao na hindi matiis na makakita ng hayop na sugatan o gutom sa kalsada. Para sa kanila, hindi ito hayop lang, kundi isang buhay na nakakaramdam din ng sakit at takot. May mga tao rin na natural na gentle o malambot ang puso pagdating sa mahihinang nilalang. Kapag nakakakita sila ng pusa na gala, asong mapayat, o ibong sugatan, kusa silang naaawa kahit hindi naman sila hinihingan ng tulong. Sa psychology, ito ay konektado sa compassionate behavior, isang ugali kung saan ang isang tao ay may malalim na urge na tumulong at magbigay ng comfort sa iba, lalo na sa mga walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. May ilan ding mas komportable sa hayop kaysa sa tao. Hindi dahil ayaw nila sa tao, kundi dahil mas simple at totoo ang pakikitungo ng mga hayop. Ang hayop ay hindi marunong magkunwari, manloko, o manghusga base sa itsura at estado sa buhay. Kaya para sa ibang tao, mas payapa ang pakiramdam nila kapag kasama ang hayop. Minsan, ang simpleng paglapit ng aso o pusa ay sapat na para gumaan ang mabigat na pakiramdam nila. May mga tao rin na lumaki sa environment kung saan malapit sila sa hayop, kaya nagkaroon sila ng emotional attachment dito habang tumatagal. Habang kasama nila ang mga alaga, natututo silang maging patient, caring, at responsable. Dahil dito, ang pag-aalaga ng hayop ay hindi na lamang hobby kundi naging bahagi na ng kanilang emotional life. Minsan din, ang pag-aalaga ng hayop ay nagiging paraan ng paghilom ng stress at lungkot. Kapag maraming iniisip ang tao, ang simpleng paghawak o pakikipaglaro sa alaga ay nakakatulong para gumaan ang isip. Sa psychology, ang interaction sa hayop ay nakakapagpababa ng stress hormones at nakakatulong sa emotional relaxation. Kaya mapapansin mo, maraming tao ang mas kumakalma kapag kasama ang kanilang alaga pagkatapos ng nakakapagod na araw. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng mahilig sa hayop ay pare-pareho ng dahilan. May iba na dahil lumaki silang exposed sa hayop, may iba na dahil naaawa sila, at may iba naman na dahil mas nakakahanap sila ng comfort sa simpleng presensya ng isang alaga. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na pare-pareho, ang kakayahang makaramdam ng malasakit sa isang nilalang na walang hinihinging kapalit. Sa huli, ang mga taong mahilig sa hayop ay kadalasang mga taong marunong makaramdam ng empathy at kabutihan kahit sa simpleng paraan. At kung isa ka sa mga taong hindi matiis ang gutom o sugatan na hayop na iyong nakakasalamuha, maaaring hindi mo lang napapansin, pero ipinapakita nito na may bahagi ng pagkatao mo na marunong magmalasakit kahit walang nakakakita at walang kapalit. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.